Basahin po natin itong nakita po nating balita. Galing po sa Abante. Una sa balita, sabi po dito, Boying Remulla bet ipaban sa gobyerno si Mike Defensor. Bakit daw mga kababayan? So ngayon kung titingnan nyo, sabi po dito, nais ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na ipaban sa alinmang pwesto sa gobyerno si dating anak kalusugan, party list representative Mike Defensor dahil sa mining claim nito sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Remulla, dapat ipatupad ang perpetual disqualification kay Defensor dahil maaaring mapaboran ang mga kumpanya sa pagmimina kung nakapwesto ito sa gobyerno. Sabi pa dito mga kababayan ni Ombudsman Boying Remulla, si Mike Defensor, ang daming claiming niyan. Naging DNR Secretary yan, wika ni Remulla sa kanyang radyo program nitong Sabado. May mga my name claim yan hanggang tawi-tawi mga kababayan. Si Defensor ay naging secretary ng Department of Environment and Natural Resources or etong DNR noong Arroyo Administration. Naging kinatawan ito ng anak kalusugan, party list noong 2019 at tumakbong alkalde ng Quezon City noong 2022 pero natalo po ni Belmonte. Sabi pa dito, kung maglilingkod ka sa gobyerno, dapat bitawan mo na yung pwedeng maging conflict sa iyong trabaho kung saan ikaw ay magdidesisyon na makikinabang ka, giit po nitong si Remulla. Sabi pa dito, disqualification dapat yan perpetual, dugtong pa niya mga kababayan. Dahil nga kung titingnan nyo, dapat nga naman mga kababayan, itong si Defensor hindi po ito magkaroon ng kahit anuman posisyon sa ating gobyerno dahil lahat po pala na magiging desisyon ito ay magiging kapakinabangan ng kanyang mining company. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo pa, ito yung mismong isa sa mga video kung saan talagang tinutuligsa ni Ombudsman Boying Remulla, ito pong di umano mga kababayan, claiming nito pong si Defensor sa isang mining company mga kababayan nung siya ay naging secretary ng DNR ano po nung panahon ng Arroyo Administration. So ito i-play po natin. The efforts of yung kaibigan ni Pao. Kaibigan ni Pao mo nag-effort noon. Ito si Mike? Hindi, nag-ano muna siya. Si Mike Defensor, ang dami mining claim yun. Naging DNR secretary yun. Ano kaya yun? Unethical kaya yun? Kaya pala napakaingay ng buwakang yan. Yun pala mga kababayan ng panahon na siya ay secretary ng DNR. Talagang napakalaki po pala ng claim nito. Umabot pa hanggang tawi-tawi. Ganon daw po mga kababayan katindi. I am not familiar. I'm not privy to the business dealings. Marami. DNR secretary dati. Of course, siyempre. May conflict of interest ba pag ganon? Di ba? Meron. Yung after ka, maging secretary, kimuha ka ng... During and after. During and after? Siyempre, ayusin mo yung papeles Paano mo maayos yun ng... Hindi mo naman magagawa yun ng... Kung hindi ka na... Kaya may mga mining claim nga siya hanggang tawi-tawi. Ganun ba? Diba? Wow. Talagang... Kaya siguro ganun katindi ang pagkampi po niyan kay Sara Duterte dahil siguro mga kababayan, kung sakasakali nga naman na maging presidente itong si Sara, mabibigyan ng posisyon sa gobyerno itong si Defensor. At kapag ka nailagay siya, mga kababayan, at kapag ka nailagay siya bilang sekretary ng DENR, talagang pabor na pabor po sa kanyang negosyo. Kasi alam naman po natin mga kababayan na yan po ay CEO ng isang mining company. Yang si Defensor, gaya nga ng sinasabi dito ni Ombudsman Boying Remulla, hanggang tawi-tawi po yung mining claim niyan. Kaya pala ganyan na lamang po katindi yan. Or siguro naman kung magkakaposisyon yan sa alinman sa mga pwesto sa ating pamahalaan, talagang makikinabang ng matindi, yan pong si Mike Defensor. Ano po, dahil nga dito mga kababayan, sa mga conflict of interest na ipinupukol laban po sa kanya. So ngayon ituloy pa natin. Iba Kaya talaga, yung, ngayon, may insider info. Yun na nga pinag-uusapan natin, Boss Ombudsman.
yung conflict of interest dapat matignan ng Kaya yan ang mabigat Tama. na parte ng matindi yan. buhay ng isang government official. Kasi pagka Oo. maglilingkod ka sa gobyerno, dapat bitawan mo na yung pwedeng maging conflict sa iyong trabaho. Oo. Tama. Na kung saan ikaw ay magdedesisyon na makikinabang ka. Ayun. Hindi, Ganun yun eh. hindi mo pwedeng, kunyari, may disqualification yan, mga 5 Hindi, years after disqualification mawala ka talaga na. dapat yan. Hindi Meron ka talaga pwedeng dapat. magkaroon ng transaction with your old... Eh, dapat siya perpetual. Oh. Oo. Walang ganun. Perpetual. Pag May ganun ba? sinabi posisyon. May batas, Oo. may batas ba na ganun? Wala. Wala. Pero dapat. Kailangan ang pa bang prinsipyo i-legislate yun? O, niyan. Pero yung prinsipyo niyan, Ikaw carries yun. over to the next generation. Ethical, ano Ethical yan? consideration. Saan pag Consideration naupo ka yan. doon, wala ka na dapat makialam doon. Wala. Tama. Doon, oh. Eh, kaya lang, po- hindi ganun Marami nangyayari, kasi boss, sa mga diba? kaibigan natin, papasok para magkaroon ng interest. Interest. Kalokohan. Puro, pagpasok pa ng kalokohan na nasa isip. Lalo na. Maraming gano'n. Oo, Pag inisip nila yung retirement nila. Ayan, yan. Eh, bata pa ako. Ngayon kay Mike na yun, Oh, live ito, Ligaspi, live ito. talaga matindi yung nakikita ko na yun. Dapat pag-aralan niya. Yan, ako. Ay, kailangan siguro silipin, ano? Kasi Oh, yan oh. 'Di ba mga kababayan, kasi mahirap dito kay Defensor pumapasok ito mga kababayan sa gobyerno, lalo na nung panahon ng Arroyo administration, naging secretary siya ng DNR, pero siya po ay may-ari ng isang mining company. At maliwanag ga yung sinabi dito ni Ombudsman Boying Remulla na hanggang tawi-tawi po yung mining claim nito. So ibig sabihin, gamit na gamit niya mga kababayan noon yung pagiging secretary ng DNR para po sa kanyang negosyo na mining company. Ano po kasi tugman-tugma mga kababayan may mining company ka tapos nakaposisyon ka pa bilang secretary ng DNR, talagang gamit na gamit mo yung posisyon mo na yon para sa negosyo mo. Kaya nga mga kababayan, tama din yung sinasabi dito ni Ombudsman Boying Remulla na dapat po pag-isipan ng maraming beses na ipaban sa gobyerno sa alinmang posisyon sa pamahalaan, ito pong si Mike Defensor. Kasi nga, magkakaroon po talaga ng conflict of interest kung sakaling magkakaroon po yan ng posisyon sa ating pamahalaan. Kasi nga, gamit na gamit niya mga kababayan, yung posisyon po niya para ano? Para sa kanyang negosyo. Ano po? So ngayon, kayo mga kababayan, ano pong masasabi ninyo na sa likod pala ng pag-iingay ni Mike Defensor, may mga ganito po pala mga kababayan na dapat sagutin. Ito pong si Defensor. Biruin nyo kung sakaling magkaposisyon po siya sa kahit man aling posisyon sa ating pamahalaan, lahat siya may pakinabang. Diba? Dahil nga, meron po siyang mining company. Lalo na kung magiging sekretary po siya ng DNR. Napakalaki po ng pakinabang po niya. Kaya pala ganun na lamang kaingay, siguro baka napangakuan, allegedly, nito pong si Sara na kapag ka naging presidente ito, magkakaroon siya ng posisyon sa pamahalaan. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin po na yan.